So ngayon na may tutorial ang i-up ngayon since na yung original developer nito ay nabura yung YouTube channel niya. Actually, absolute naman ng mga tutorial to, no, pero future reference na rin para sa mga hindi pa nakakalam. Yung model nito is E1460, iPad 4 siya. So, yung problem nito is iCloud with SIM. Ayan siya with SIM. So, iba-bypass natin siya or remove natin yung iCloud via bypass. So, hindi siya totally remove, no? Bypass lang siya. So, when it comes na in-restore nyo in the future, mabalik yung iCloud niya. Pero at the same time, alternative na rin para sa nagbabalak na i-bypass lang na without opening the device. So, let's proceed. Ang sistema natin nito is kailangan nating i-restore yung unit. At the same time, after restore, right after na matapos yung restoration, bubot natin sa DFU mode para papasok yung bypass sa method natin. So, let's proceed. DFU mode muna natin siya. Okay. Still holding the home button. Alam nyo naman siguro mag-DFU mode nito, no? Press nyo lang yung power at saka home together for 10 or 15 seconds. Then, restore. Search na rin kung paano restore ito sa ano. So, let's proceed guys. Restore natin siya. So, yan. Progress na yung restoration natin. Wait na lang natin na matapos yung restoration. I think it takes about 5 minutes. So, bago ang lahat, wag nyo muna kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel natin. Pakihit na rin yung notification bell. Tsaka, pakihit yung all para ma-notify kayo sa mga future na video nga upload natin tulad ng mga ganito. Tsaka gusto nyo ma-shoutout yung pangalan sa next video, comment lang kayo down below. Subukan kong i-add yan sa next video ko. So yan, progress na yung restoration natin. So yan, natapos na yung restoration natin. So i-boot natin siya. Pag boot ng Apple logo, boot natin ulit sa DFU mode. Okay, antayin lang natin ito na ma-detect. So yan, DFU mode na naman siya. So ito yung exact process guys. Now, open natin yung terminal.
Kailangan mo natin siyang i-phone DFU mode para ma-bypass natin siya. So, lipat natin sa taas. Lagay ko lang to sa harapan para makita natin na kukonek siya. So, dito. Yung file na gamitin dito is phone DFU. Kung sa mga nakasubaybay ng video ko dati, may mga video na akong na-release regarding dito. So, gawin natin is // phone DFU /p. Okay. Error. Phone DFU /p. So yan, ano na siya, phone DFU na. Dapat ganito yung lalabas din sa, sa screen, sa Mac. Kung wala sa Windows, pwede naman. So i-reconnect natin ulit siya. I-connect ulit. So na-detect siya. Now, open natin yung Sliver. Check RAM disk, iCloud, A6 bypass. Ayan, iPad 4. Now, i-click natin tong Enter Phone DFU. Alright, dapat ganito yung lumalabas. Then, okay. Then, dito, alternative sa akin, alternative, pero pwede naman sa standard. Pero, prefer ko is alternative. Then, load. Ganito, disconnect nyo na yung cable for 5 seconds. Disconnect natin. 1, 2, 3, 4, 5. Insert ulit. Antayin natin guys na ma-detect yung iPad natin dito. Tulad nito. Bago natin i-hit yung continue. Din sa screen. Makita nyo sa screen natin maya. Dapat ganyan yung lalabas sa screen nyo. Stuck sa ganyan. Then click OK. Then device relay info. Then OK. Then delete setup. Reboot yung iPad. Antayin natin na mag-reboot.
So yan, successfully bypass na siya. Fully working na yung unit, anti-third bypass. Kahit i-off mo tsaka i-on na working siya. So i-off natin. Then i-on ulit. Insert mo na yung cable, mag-on na yan. So yan, fully working siya. So yung sistema naman dito guys, para maka-download ko ng program, dito ka lang mag-create ng Apple ID para sa mga application, or gusto nyo, pwede naman i-activate siya dito. Meron siyang option dito na iOS 10.6. Ito yung activation niya. Kaso ngayon, yung problema dito is yung server nila is down, pero try kong i-activate sa ngayon. So gawin naman natin dito is select nyo lang yung model dito, iPad 4, then start. Papunta dito sa enter DFU mode. Ngayon, gawin natin, balik tayo dito sa terminal. Boot natin ulit siya sa DFU mode. Hit natin ulit yan. Yan. Waiting device for DFU mode. It's 8 o'clock. So yan, ano na siya? Phone DFU na. So remove natin ulit yung cable. Tsaka insert. Malaman yan guys, dito yung reaction yan. Well, ang gamit ko pa nito ngayon is Mojave. Mojave yata. Wait, I forgot. Catalina pala yung gamit ko dito. Catalina. So let's proceed. Ngayon, enter DFU mode natin. Yan, ulit. Tapos, load RAM disk. Alternative. Remove natin yung tayo mo natin dito. Remove natin yung cable. 5 seconds. Then, connect ulit. Then, continue. Magpa-flash naman dito guys. Antayin nyo lang. So, yan. Tapos, done. Balik tayo dito. Device release info. Relay device info. Okay. Then, mount file system. Okay. Then, install pre-active files. Then, continue. So, yung nakalagay dito guys, the factory activation were installed. Now, rebooting the device into logo. Antayin nyo lang yung
Hintayin nyo lang yung mag-boot yung device sa normal mode. Okay natin. Then, tatry natin i-activate sa Mac. So, dito, connect muna natin sa Wi-Fi. Subukan natin i-connect sa Wi-Fi. May mga nagawa ako nito dati, by Wi-Fi lang siya. Pero minsan sa Windows ko siya ina-activate. Sa Windows ko siya na-activate. Okay naman. Susubukan natin dito ngayon. Kaso yung server ng Windows ngayon, down sila. So, subukan natin. Connect na tayo sa Wi-Fi. Then, hit go. So, failed. Kailangan natin install ulit yung install dependencies. So, yung instruction dito guys, sundan nyo lang. Ito yung extraction nya. Drag and drop lang na dito. Yung gawin pala dito is sudo muna, sudo. Sudo chmod 755/ ito yung dependencies para natin. Then enter. Type yung password nyo. Ito yung nakalagay dito. And then, enter ulit. Tapos, install. Mag-install yung dependencies dito, guys. Enter nyo lang. Mag-load yun ng dependencies. Antayin nyo lang matapos. It will talk about 20 minutes, 30 minutes. Kung mabilis internet nyo, I think mga 15 minutes lang siguro. Pero so far dito sa akin, na-try ko na kasi ito last few days ago. Meron akong ganitong iPad din. Error yung activation nila. Kahit anong gawin ko since yung server nila is down. So, yan lang guys. Yan lang yung gagawin nyo dito. Subukan nyo lang. May time na umukay siya. Tapos hit nyo lang activate on Mac. Or try nyo sa Windows. Tatry ko gawa ko lang. Meron pa akong tutorial para doon. May mga video pa. Pero I think nagawa ko ng video yun dati. Hindi ko lang i-upload. So, tatry ko hanapin. Saka i-upload ulit kung paano siya activate sa using Windows. So, yan lang guys. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo dito sa video natin sa araw na to. At of course, huwag nyo kalimutan mag-hit and subscribe sa YouTube channel natin. Paki-like naman kung gusto nyo. Tsaka mag-comment down below. Salamat guys and see you in the next one. Ride till I can't no more. I got the horses in the back.